Hi guys! Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan ko na nandito ngayon sa Pilipinas at nasa iba't ibang bansa. Toby Chanko versus Jude Asidre. Yan po ang umiinit na sagutan ngayon. Chanko at Asidre, at kung kayo ay papipiliin, kanino ka? No? Chanko o doon sa bulldog ni Romualdez? Eh kasi naman, tingnan nyo naman yung pagmumuka. Ha? Mukhang matakaw. At ang datingan parang scammer. At sinungaling. Sinungaling yan si Jude Asidre. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ito yung ngayon ko lang nalaman, isiniwalat ni Toby Chanko na itong Tingog Party List ay nagkamal ng 6 billion pesos insertions. Billions po 6 billions. Samantalang galit na galit ito sa 125 million confidential fund ni BP Sara. Galit na galit sila Galit na galit. Pero yung mga insertions nyo, mga magnanakaw na congressman, ayan. Tingog. Almost 6 billion. Ipaliwanag nyo yan. Nasaan yan? May mga pictures ba yan? O ghost project ba yan? O kung hindi man, substandard, nasa na? Gumuho na ba? Yan, ipakita nyo. Ipakita nyo yung project nyo. Ang mga member po ng Tingog Party List na yan, si Asidre at yung asawa ni Romualdez. At tibay din naman ng pagkakapalan ng pagmumuka. Yan si asawa ni Romualdez. Nauupo na po yan ng 4 consecutive term. According po sa ating constitution, 3 consecutive term lamang dapat. No? Hanggang dun lang. Tapos magpapalipas ka ng isang eleksyon, saka ka uli pwedeng tumakbo. Kaya lang sa sobrang kakapalan, hindi na tinatablan ng kahihiyan, andyan, ipinilit pa rin yung sarili niya. Nakaupo pa rin. Kasama pa sa party list yung anak ni Romualdez na lalaki. Yan po ang ating pag-uusapan at marami pa po na tayong pag-uusapan na iba't ibang issue ng lipunan. So bago po tayo magsimula, like and subscribe po muna. Like and subscribe para naman ganahan tayo sa pagbanat, araw-araw. Huwag ninyong kalilimutang magpindot ng like at subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Okay, heto po ang balita. So, pasok. Kinwestiyon ni Navota City Congressman Toby Tiangco ang umano'y halos 6 billion pesos na halaga ng mga proyekto ng Tingog Party List. Yan malinaw Halos 6 billion pesos na halaga ng insertions, mga proyekto in 2025. Okay, imagine 2025 pa lang yon. Wala pa doon yung 2022 kasi naupo na sila noong 2022, 23, 24, 2025 lang po yung pinag-uusapan natin. Sa ilalim ng 2025 budget, sa district representatives daw kasi dapat ito ibinibigay at hindi sa partido. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Sangkatutak daw ang insertion ng Tingog Party List sa BICAM ng 2025 national budget. Base sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, mahigit sa 70 projects ang umano'y nakapangalan o proponent ng Tingog Party List sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Katumbas ito ng mahigit 5.9 billion pesos. Kabilang dito ang ilang road projects sa Cebu, Batangas, Bulacan at iba pang parte ng bansa. Ayon kay Navota City Congressman Toby Tiangco, katakataka at dapat itong ipaliwanag ng mga kinatawan ng Tingog dahil imbis na ang mga district congressman ang proponent, ibinigay umano ito sa grupo. Ayan halos mahigit 70 projects daw po itong almost 6 billion pesos allocation or insertion. At ito'y nasa Cebu, Batangas, Bulacan at yung iba
sa iba't ibang parte pa ng Pilipinas. Alright? At kung hahawak po ng proyekto ay matino, okay lang naman sa atin eh. No? Kagaya po ng mga Duterte. Yan, ihahalimbawa po natin si Pulong Duterte. Wala pong problema sa akin eh. Kung ang hahawak lang matino, no? Sa Davao, nakikita po natin yung proyekto ni Pulong Duterte. May libro. May libro po, pinakita na yan sa social media. May record sa DPWH. Pwede kayong makakuha ng record doon. Nung libro, makapal yan, no? At mayroon pong mga pictures doon sa libro. Kumpleto po ang dokumento, may ebidensya, at yung mga proyekto, makikita ninyo pag pinuntahan nyo, matatag, matibay pa rin, hindi gumuguho. Okay lang sa atin eh, magkaroon sila ng malaking budget kung ang hahawak sa budget ay matino. Pero kung ganito, talagang dapat i-expose natin ito, labanan natin, ano? At kayo pong mga kababayan ko na kumbaga, ito na lang po yung hinihiling namin sa inyo. Kagaya nung ni congressman ng yung manggagawa. Mag-post po kayo o kaya i-share nyo itong video ito. Expose po natin lahat ng mga nakawan, korupsyon sa gobyerno. Sa isang maliit na bagay na yan, pauulit-ulitin ko po ito. Meron po kayong magagawa. Kahit maliit na bagay yan. So, makisama kayo. Makisali kayo sa aming ginagawang pag-expose. Kung pagbabasihan ng transparency platform ng DPWH, hindi lahat ng mga nakalistang umano'y BICAM insertions ng grupo ay na-implement. Bagaman kasama sa 2025 GAA, hindi raw ito na ibaba for procurement. Tatlong nakaupong representative ng tingog sa Kamara. Kabilang dito ang asawa ni dating House Speaker Martin Romualdez na si Yeda Romualdez, anak niyang si Andrew Romualdez at si Representative Jude Asidre. Ayan po, yung mga member. Pinakyaw na po ng pamilya Romualdez. Ang tibay. Ang tibay talaga nitong pamilyang ito. Okay lang kung tumakbo ka sa distrito. No? Okay lang sa akin yun. Kahit anak mo tumakbo basta sa distrito. At ibinoto ka. Totoong ibinoto ka ng taong bayan. Hindi kagaya nung alam naman natin eh. Yung mga yan. Kaya nakakuha ng 3 seats. 3 seats po yung tingog na yan. Alam natin, nagkabayaran na dyan. Pero kung totoo kang binoto, wala problema po sa akin. Yan yung sarili kong opinion. Yan yung paniniwala ko. No? Tuloy. Kasalukuyang may girian sa pagitan ni Navota City Congressman Toby Tiangco dahil sa aligasyon ni Tiangco na may suhulang naganap sa botohan ng impeachment case ni VP Sara noong nakaraang taon sa Kamara. Ayon kay Asidre, kinakailangan maglabas si Tiangco ng ebidensya. Sa mensahe ni Tiangco sa Billionaire News Channel, sinabi niyang tanging mga pumirma sa impeachment lang daw na bigyan ng budget para sa infrastructure projects na ipinasok sa BICAM noong nakaraang taon. Mismong si resigned Congressman Zaldi Curao ang may pakana nito na anya ay paniguradong alam ni former House Speaker Martin Romualdez. Giit ngayon ni Tiangco, dapat nang bilisan ang pagdinig sa panibagong impeachment complaints laban kay VP Sara para makapag-focus na rin ng Kamara sa isa pang mas mahalagang issue, ang oil crisis. Kasalukuyan pa naming hinihintay ang sagot ni Asidre at ng Tingog Party List kaugnay sa umano'y budget insertion para sa agenda ay Saya Mirafuentes. Abante. Wala pang sagot si Bulldog. Yung nakaraan, panay ang sagot mo. O ngayon ka sumagot. Ha? Sumasagot ka pa nga yan. Nailabas tuloy yung insertions nyo. 2025 lang yan ha. Almost 6 billion. Nasaan yan, Bulldog? Sabi ni Asidre, dapat daw magpakita ng ebidensya si Tiangco tungkol sa suhulan. Suhulan po sa pagpirma nung nakaraang impeachment ni VP Sara. Ang dami nang kumanta.
yung taga Cebu, yung asawa ni Prasco, si Goma, si Richard Gomez, dahil hindi siya pumirma, hindi siya nabigyan ng pondo. O yan po yung mga nangyari. Nangyari last year. Yung mga pumirma lang ang nirilisan ng pondo. Kahit nga yung pumirma may FNR pa rin for later release pa rin. Hindi lahat Hindi lahat nabigyan Nabudol din ni Bongbong Marcos at ni Romualdez yung ibang mga congressman. Kaya yun po ay hindi pipirma ngayong impeachment. Dahil nabudol sila di ba? So dito nga sa pagpirma sa impeachment ni BP Sara, humihingi pa ng ebidensya itong si Isidre. Siguro ikaw dapat ang magpakita ng ebidensya, di ba? Asa na yung 6 billion? Ipakita mo yung libro ng Tingog Party List na may record sa DPWH, ipakita mo yung ebidensya. Kung hindi nyo binulsa o nilagay sa maleta yung 6 billion pesos, galit na galit itong si Isidre sa 125 million confidential fund ni BP Sara. Lumalabas itong 125 million. Parang barya na lang po ito sa 6 billion. 'Di ba? Kung kukwentahin niya, ang laking pera po niyan. 6 billion, still 6 billion, napakalaking pera niyan. Siguro kinain na ni Bulldog yung 6 billion na yan. Malamang may ghost project dyan, no? Siguro napakasarap eleksyon nito ni Bulldog, alam nyo, wala naman tayong choice kasi meron tayong gobyerno at kailangan po na ang gobyerno natin tumakbo, no? At kung may gobyerno tayo, meron nagpapatakbo niyan. Mga leader natin kung tawagin. Ang presidente, ang pinakamataas na leader ng ating gobyerno. Pag nabago po ang presidente, lahat po ng mga cabinet secretaries, mga secretary sa departamento, mga department of lahat po ng departamento, pag nabago po ang presidente, lahat po yan wipe out. Wipe out po lahat yan. So mawawala lahat ng kurakot dyan pag iba na ang presidente. Okay? Pero kung ang papalit na presidente ay halimbawa si Risa Hontiveros, nako po, itong leader ng Akbayan Communist Party of the Philippines, yan si Risa Hontiveros, halimbawa si Lenny Lugaw, Robredo, o kaya si John Vic Remulla, isa yan sa nakikita natin, o kaya si Romualdez. Pag yan ang mga pumalit, no, yung ipapalit nilang mga cabinet secretaries, sigurado mga magnanakaw din. Kaya ang kailangan natin, ito yung gusto ko sabihin, ang kailangan talaga natin na pumalit kay Bangag, si Sara Duterte. Ang maging kapalit ni Bangag. Dahil sigurado tayo, hinding mangyayari ulit ang ginawa ni Bangag na malawakang korupsyon, malakihang korupsyon. Makakakita ulit tayo ng malalaking proyekto gaya ng panahon ni Tatay Digong at mga bagong proyekto. Yan po yung nai-imagine natin. Sigurado yung mga nakabinbin na proyekto, tatapusin yan ni Sara Duterte. At itong mga drug lord, matik yan. Sibak tapos yan. At
yung mga NPA at mga CPP, Communist Party of the Philippines, NDF, lahat yan tatapusin. Nagawa na po yan ni BP Sara sa Davao. Okay, Davao City, maliit lang yan compare sa buong Pilipinas. Pero meron ng record eh. May pruwiba na, ebidensya. Na natalo niya, nawala, yung mga NPA, mga rebelde, mga komunista doon sa Davao City. May pruweba na. Kahit sabihin mong maliit lang yan. Kaya yung confidential fund, ayaw na ayaw ng mga komunista yan eh. Ang saklap nga lang nakipagsabuatan dyan si Romualdez at si Bangag sa mga komunista na yan. Kaya lumakas na naman. At ang malungkot, sila pa yung ngayon na nag-aapi sa ating Vice President. Sigurado po yan. Sibak yan. Sibak kay BP Sara yan. At ito nga mga sindikato dyan, tatapusin din yan. Sindikato sa halimbawa sa Bureau of Customs, sindikato sa Agriculture, ang dami niyan. Yung mga nasa ibaba ng secretaries. Sindikato sa DSWD, ang daming kurakot dyan ngayon. Sa DPWH, sindikato dyan. At yung sindikato ngayon sa DOH, meron akong nakita. Sindikato sa Department of Health. Kita nyo? Yung para sa health natin, sinisindikato na rin. Ito yung nakita natin. Ex-DOH official says he was removed after raising concerns on mobile clinic program. Dito po sa mobile clinic program, meron daw pong corruption, no? At dito nga sa ipinapakita kong picture, galing kay Attorney Baligod. Sabi niya, ito na ba ang normal ngayon? Kaya ba ganyan ang ginagawa ng NBI sa 18 former soldiers? Galit sila pag mag-expose ng katiwalian sa gobyerno. Ganyan ngayon sa Bangag administration. Dati kay Duterte, talagang i-compare ko to palagi sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Pag magnanakaw ka, tanggal ka. Tanggal ka. Sinumbong ka na magnanakaw, tanggal yung magnanakaw. Dito kay Bangag administration, baliktad. Pag sinumbong yung mga magnanakaw, ang tinatanggal yung nagsumbong sa magnanakaw. So, ikaw yung tanggal. Ganun ang style ngayon, ang diskarte dito sa Bangag. Yung magnanakaw, tinatawag mo pa rin na may tawag sa honorable. Ayan, tinatawag pa rin sila. Yung mga congressman, congresswoman dyan, honorable pa rin ang tawag sa kanila. At yung ibang mga secretaries, Mr. Secretary, Madam Secretary, na magnanakaw. Parang ginagalang pa rin. Ganun pa rin ang pagtawag sa kanila. At yung isa, Mr. Ang tawag ba nito? Excellency. Your Excellency. Ano ba to? His Excellency. Yan pa rin ang tinatawag. No? So yan ang mga pagkakaiba kahit na magnanakaw. Honorable, Excellency. Ganyan pa rin ang itinatawag. Nanakawan na tayo, ganun pa rin. Diba? At yung iba, sasaladuhan pa.
Saluduhan pa itong magnanakaw na to. Diba? O, si Recto, minsan nag-aala presidente. Sinasaluduhan. Mga magnanakaw. At titibay po ng mga bitukan ng mga ito. Maganda dito siguro, magtipon-tipon sila, no? Sa isang gusali. Tipon-tipon sila. Tapos, mabagsakan sila ng ballistic missile. Kaya lang, ang layo ng Iran. Sabay-sabay sila. Huh? O kaya, biglang nagkasunog. Accidentally. Accidentally lang naman. Lahat sila, no? Natupok. Papalit ngayon si Vice President Sara Duterte. Yan po kasi yung napanood natin sa doon sa Netflix. Ano bang pelikula yon? Ang natira lang parang undersecretary yata. Siya yung naging presidente. Doon po sa pelikulang siguro i-comment ko na lang dito sa comment section. Comment. Nabanggit din po ni ni Vice President Sara Duterte. Nabanggit niya yan dahil itong pelikulang ito tungkol po sa mga politiko. Ko-comment ko po sa comment section. Nakalimutan ko lang. At isi-share din po natin ito. Ang Davao City nakabili ng gasolina sa Brunei. Naunahan pa ang gobyerno ni Bangag. Davao City lang to ayan basahin natin ang balita. Nakabili na umano ng gasolina sa Brunei ang Davao City ayon kay PDP Laban Executive Director Astra Pimentel Naik. Aniya, dumating na sa Davao City ang gasolina galing Brunei. Dagdag pa niya, pagkakaibigang hindi mawawasak ng pagsubok. Yan yung mga polisiya dati ni Digong. Friends to all, enemy to none. At pag may ganitong sakuna krisis, dahil friends nga, no? Mapapakinabangan mo yung mga friends mo. May isang video di umano ng mga truck na may dalang gasolina na pinost naman ni driver na may caption na Salamat Brunei. Nahaharap ngayon sa krisis ang bansa dahil sa kakulangan ng supply ng gasolina dulot ng patuloy na tumitinding tensyon sa Middle East. Okay, ito po yung problema sa mga aksyon ng gobyerno. Meron na raw parating na 300,000 barrel, sabi ni Garin. Di ko alam kung saan galing yun pero 300,000 barrel. May isang DDS, nabasa ko yung post niya. Okay, 300,000 barrel. Alam mo ba, Secretary Garin, kung ilan ang konsumo ng buong bansa kada araw? May napag-alaman niya sa isang ahensya. 486,000 pala ang konsumo ng Pilipinas kada araw. So ano yung 300,000 mo na yan? Hindi pa po aabot ng 24 oras yan. Ubus na yan. Dahil 486,000 pala ang konsumo ng Pilipinas kada araw. So ano yan? Panloloko na naman po yan. Dapat sinasabi mo yung totoo. Hindi yung, kunyari, meron kayong ginagawa. At gobyerno kayo ng buong Pilipinas. Ito, Davao City lang, naunahan pa kayo. At saan galing yung 300,000 barrels na yan? Hindi ko kasi nabasa gaano. Pero ito yung sinasabi natin, yan po yung mga panlilin lang ng gobyerno. Nakita ko, yung Japan, meron silang inirelease na 8 million barrels. Ganon sana ang mga tugon. Kung titignan nyo, marami bang motorista, pabrika sa Japan? Marami din. Pero
Sa Pilipinas, marami mga motorista. Mas marami siguro. Mas marami. Makikita natin sa mga video. Konti lang mga sasakyan sa Japan eh. Dahil maganda ang kanilang railway system. Ang railway system, kuryente naman nagpapaandar dyan. Sa bagay, yung ibang energy supply, ginagastosan din ng krudo. Pero, maayos kasi yung railway system nila. Kaya, yung iba, mas gusto pang sakay na lang sa tren. Maganda naman, maaliwalas naman, at komportable naman sila siguro. Naka-aircon din, maayos. At, pagbaba nila ng tren, lakad sila, walang sigurong gaanong mga adik. 'Di ba? Peaceful sa Japan. Dito sa Pilipinas hindi pa tapos ang mga tren natin. Dahil kinapchap yung budget mula 23, 24, 25 kinapchap at nilagay sa unprogram pa, nilagay sa mga infrastructure project, flood control, farm to market road na madaling nakawin ni Romualdez at ni Bangag. Doon po pinaglalagay. Yan. Yan po ang isang katibayan na maganda, handa ang gobyerno ng Davao City. At dito naman sa sinabi po ni Luis Tro, wala pa pong hawak na dokumento ng confidential funds ang Justice Committee. Hihingin pa lang po namin ito sa COA. Tapos nag-declare na kayo ng efficient in substance. Diba sabi ni BP Sara, kung na-approve nyo na efficient in substance, dapat kompleto na kayo sa ebidensya. Dahil doon kayo nagbasa, kaya nyo pinasabi lang efficient in substance. Ito, galing sa bunganga mismo ni Luis Tro. Pag nagbigkas na, kala mo magaling. Ganun magsalita Sumikat lang naman ito dahil sa Quadcom ito yung sabi ng report ng Mindanaoan ko. Naloko na, pwede pala yun. Mukhang pinaglalaroan na lang ng mga congressman ang batas ng Pilipinas. Masunod lamang ang nais nila. Siguro oras na para magsalita ang Supreme Court sa ganitong mga gawain na mag-i-impeach ng isang opisyal kahit wala pang hawak na ebidensya. So tama talaga yung sinasabi ng kampo ni BP Sara, si Attorney Poa, si BP Sara, wala talaga silang hawak na ebidensya. Wala silang pinagbabasihan. Tignan po natin sa March 25. Nakatakda po ang, hindi ko alam kung trial na ba yan. Una pa lang, naririnig na natin sa kanila, bawal magsalita ang mga abogado ni BP Sara. So, anong klaseng trial yun? Di ba? Walang fair justice dito po sa House of Representatives. Wala po. At sa Senado ganun din. Yung ibang senador, Soto, Lacson, wala kang makukuhang patas na laban dyan. Mga rin yan, mga maletagang din yan. Soto, di ba? Maletagang ka. Yan ang sabi ni Luis Tro. At eto naman ang sabi ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi ni BBM, normal lang daw ang lahat. Kaya wag kayong mag-alala. Normal na normal. Siya lang ang abnormal. Totoo naman. Attorney Guanzon, siya lang ang hindi normal. Pero hindi po totoo na normal lang ang nangyayari ngayon. Normal ba yung halos magdoble na? O magiging 120 na yata? Mayroon tayo nasagap na balita sa mainstream media to galing. Magwa 120 na ang diesel
So nagdoble na from 60 pesos. Doble na. Hindi na po normal yun. At mayroon talaga tayong crisis sa petroleum. At wala pa tayong nakikita, naaamoy, nababalitaan ng mga konkretong programa ng pamahalaan, kundi mag-aayuda sa tricycle driver na wala namang ka-effort yung mga ganyang gawain ng pamahalaan. At dahil nakapagbigay siya ng kaunting tagpa 5,000, pinospone niya yung taas pasahe. The problem is, baka wala nang pumasada na jeep, bus, tricycle. Hindi natin alam. Pwede bang mangyari yun? Pwede. Kung ang kikitain mo na lang 50 pesos, ba't ka pa magpapagod? O, di ba? Kung ikaw ang driver, ba't ka pa magpapagod? Titigil mo na lang yung pasada mo. Yan po ang dapat nakikita. Yung wala pa man, dapat nakikita na yan, dapat ginagawa na ng paraan yan. Sabi nga, mayroon pala tayong, eto ipapakita ko sa inyo Naku, nabura ko yata. Saka na lang. Sa susunod na vlog na lang siguro. Oo. Sa susunod na lang. Alright. Ito na lang. Last na lang. Nako, delikado po itong balitang ito. Ayon po ito sa Bilyonaryo News Channel. Ayan. US and allies move to build missiles and drones closer to Asia's plus point, including Philippines. A US-led defense manufacturing partnership agreed to launch a new missile motor production program with Japan, push forward a drone cooperation effort across Asia, and explore building a new ammunition production line in the Philippines, the Pentagon said on Friday. So, gagawing factory ng missile ang Pilipinas. Talagang matatarget po tayo. Dahil pwede pong targetin niya ng China. Talagang nilalagay ni Bongbong Marcos. Pag natuloy ito, talagang wala siyang pakialam sa bansa natin at sa mamamayang mahihirap. Di bali kung mayaman madaling makalipad Saka sila, yung mga private jet yan madali silang makakalipad. Wala, ayan. Kung Duterte po ang ating iboboto sa 2028, hindi po papayagan yan dahil delikado po yan. Madadamay po tayo sa giyera. Ganun lang kasimple ang paliwanag dyan siguro ni BP Sara. Hindi yan papayag. So hanggang dito na lang po muna sa ngayon. See you po next time. Bye-bye!